Ang bawat lungsod sa Pilipinas ay may kanya-kanyang kwento. Ang mga sinaunang lungsod ay may higit pang mga kwento ng mayamang kultura, nakakaintrigang kasaysayan, magandang arkitektura at nagpapakita ng mga umuusbong na mga sibilisasyon ng mga tao. Kaya't ating alamin ang mga pinakamatandang lungsod sa Pilipinas. Pero bago yan, ay huwag kakalimutang mag-subscribe sa aming channel para laging updated ka sa ganitong klaseng video. #12. Quezon City. Noong 1938, binili ni Pangulong Quezon ang 1,529 ektarya mula sa Diliman Estate ng pamilya Tuazon. Pagkalipas ng 10 taon ng Hulyo 1948, sa bisa ng Republic Act No. 333, ang Quezon City ay opisyal na naging kabisera ng Pilipinas at naging sentrong pambansang pamahalaan. Gayunpaman, ang kabisera ng Pilipinas ay binalik sa Maynila sa bisa ng President Decree No. 940 noong Hunyo 1976. #11. Pasay City. Naging bayan ang Pasay sa rekomendasyon ng Arsobispo ng Maynila na si Gregorio Meliton Martinez Santa Cruz noong Disyembre 1863. Ang pagiging lungsod ng Pasay ay hiniling ni Ignacio Santos Diaz, ang dating kongresista mula sa unang distrito ng Pasay, at ito'y inaprobahan at nilagdaan bilang batas ni Pangulong Rojas noong 1947. 10. Mandaluyong. Ang Mandaluyong ay dating San Felipe Neri at unang nakilala bilang isang baryo ng Santa Ana de Sapa, isang bahagi ng distrito ng Paco sa lalawigan ng Tondo. Noong 1904, naging kabisera ng lalawigan ng Rizal ang San Felipe Neri o ang Mandaluyong ngayon. Sa bisa ng Presidential Decree No. 824 na nilagdaan ni Pangulong Marcos noong Nobyembre 1975, ang Mandaluyong ay formal na napabilang sa bagong tatag na Metropolitan Manila. Nang maglaon, ito'y naging lungsod. 9. Las Piñas City. Si Agustin de la Cavada, isang Espanyol na Spanish historian, at Father Juan de Medina ang nagproklama sa Las Piñas bilang isang bayan ng lalawigan ng Maynila, na pinaniniwalaang noong 1762 or 1797. Ito ay naging isang munisipalidad sa lalawigan ng Rizal noong 1901. Nang ang lungsod ay naging bahagi ng National Capital Region, nanatili pa rin itong bahagi ng Rizal hanggang 1976. Opisyal na nakamit ng Las Piñas ang pagiging lungsod nito noong 1997. 8. Makati City. Ang Makati bago naging namumukod tanging lungsod sa kasalukuyan, ito ay dating isang hamak na munisipalidad lamang. Noong 1670, ito ay tinawag ng San Pedro de Makati bilang parangal kay San Pedro, ang patron ng bayan. Noong 1914, ipinasa ang Philippine Legislature Act No. 2390 na pinaikli ang pangalang San Pedro de Makati sa Makati lamang. 7. Muntinlupa City. Noong 1601, ang Muntinlupa ay nasa ilalim ng pag-aari ng mga praile na pinamahalaan ng mga Agustinian bago ibinenta sa sanctuary ng Guadalupe. Noong Nobyembre 7, 1975, ang Muntinlupa ay inilipat mula sa lalawigan ng Rizal sa bagong tatag na Metropolitan Manila sa bisa ng Presidential Decree No. 824 na inilabas ng nooy Pangulo ng Pilipinas na si dating Pangulong Ferdinand E. Marcos. At noong Pebrero 16, 1995, ang Muntinlupa ay tuluyan ng naging highly urbanized na lungsod. 6. Taguig City. Ang Taguig na dating umuusbong na pamayanan ng mga mangingisda sa baybayin ng Laguna de Bay ay kinilala at itinatag bilang isang hiwalay na bayan sa lalawigan ng Maynila noong 1587. Noong 1998, isang panukalang batas ang naipasa sa Kongreso na nagsusulong para sa pagiging lungsod ng Taguig,
ngunit ipinagkaloob lamang noong Disyembre 8, 2004. 5. Pasig City. Ang lalawigan ng Rizal ay nilikha noong Hunyo 11, 1901 at ang Pasig ang kabisera ng probinsya. Inalis ang Pasig sa lalawigan ng Rizal upang maging bahagi ng Metro Manila noong 1975. Sa Republic Act 7829, ang Pasig ay ginawang isang highly urbanized na lungsod. Nilagda nito ni Pangulong Fidel Ramos noong Disyembre 1994 at naprubahan sa pamamagitan ng plebisito noong Enero 1995. 4. Parañaque City. Ang lungsod ng Parañaque ay tinatag noong 1572 ng mga misyonerong Espanyol. Gayunpaman, sa panahon ng pananakop ng mga Amerikano sa Pilipinas, ito ay naging isa sa mga unang munisipalidad sa rehiyon ng Metro Manila. Pagkatapos ay ginawa itong isang chartered city noong Pebrero 15, 1998. 3. Manila City. Ang lungsod ng Maynila ay matagal nang kinikilala bilang isang extension city ng Royalty of Spain na umangkin sa Maynila noong 1571 nang dumating ang Spanish conquistador na si Miguel Lopez de Legazpi mula sa New Spain at nagsagawa ng pamamahala sa Maynila. 2. Cavite. Ang Cavite ay binigyan ng Royal Land Grant noong Mayo 1571 ng Espanyol na konkistador na si Miguel Lopez de Legazpi. Pinangalanan ito noon bilang Cavite La Punta. Natuklasan ng mga Kastila na ito ay angkop na lokasyon para sa pagkukumpuni at pagtatayo ng kanilang mga barko at galeon. 1. Cebu. Ang Cebu City ay ang pinakamatandang lungsod sa Pilipinas. Dito unang nakarating ang Portuguese explorer na si Ferdinand Magellan noong 1521. Itinuturing ito ng maraming tao bilang pinakamatandang lungsod sa Pilipinas. Sa ngayon, ang Cebu ang sentro ng kalakalan sa Visayas at isa sa pinakamahalagang lungsod ng bansa.